Pakinggan nyo at tapusin nyo itong video ni Sir Tantan kung paano yung journey niya from being a gym instructor hanggang naging may-ari na ng sarili niyang gym. Gandang araw po, ako po Sir P, nag-gym po. So nandito po tayo sa Bomba Fitness Gym dito sa May Bukawi, Bulacan. Kasama natin si Sir Tantan. So Sir Tantan, very interested ako doon sa journey mo, paano nangyari sa'yo from nag-start ka sa pagiging gym instructor hanggang nagkaroon ka ng sarili mong gym? Ayun po, kasi simula nung bata ako, passion ko din po talagang mag-gym kasi sumasali po ako sa mga contest dati. So, bata pa lang po talaga hilig ko na sa gym. Tapos hanggang sa abang paedad ako ng paedad, nangangarap din po ako na what if kung ako yung may sariling gym. Siyempre parang ang sarap po sa pakiramdam. Pinilit ko pong pagtrabahuan. Nag-ano po ako, pag nagkakaroon ako ng pera, nag-iipon ako. Hanggang sa makabili ako ng paunti-unting equipment na itatabi ko. Tapos nagsimula din po ako sa maliit na gym. Nag-umpisa ako sa maliit na gym. Then hanggang sa patagal lang ng patagal, pa-improve lang din po ng pa-improve hanggang sa dito na po, nasa Bukawi na po. Actually kasi, pag tinignan nyo tong gym ni Sir Tantan, napakaganda. Pero alam mo Sir, mas gusto kong marinig yung istorya mo kung paano ka nagsimula dun sa maliit. Kasi itong mga gamit na nakikita ko ngayon dito, medyo marami na eh. Opo. Kasi pag minsan kasi, marami sa atin, maski ako eh, nung una akong napunta sa gym business, syempre gusto ko madami kaagad eh, di ba? Pero may mga pagkakataon kasi, yung starting natin, hindi talaga kaagad na pwede na madami na. Opo. Sa'yo, mga ilang equipment yung pinag-umpisa mo, gano'ng kalit lang yung space mo nun? Maliit lang, sir. Siguro parang mga 50 square meter. Tapos ang gamit ko is parang 4 or 5 lang. Tapos ang mga customer ko nun is mga kapitbahay lang. Sa bahay lang yan, no? Bahay lang po yun. Tama. Actually, yun yung pinopromote ko din kasi. Yung sa bahay kasi, hindi ka rin mawawala ng mga kliyente yun. Kasi, Opo. maski naman yung nag-gym dito sa commercial, basically, uuwi rin sa bahay yun eh, di ba? Yes po. Oo. Ito po sir, nakita ko sa second floor ka rito na upa, di ba? So, bakit ba mas okay ba dito sa second floor kung dito ka sa second floor umuupa, hindi sa first floor? Opo sir, kasi parang para po sa akin kasi kung nasa second floor ka, yung iba din po parang kita agad sa labas, mabilis makita ng mga dadaan, tas parang nakatingala ka, so parang mas nakakainganyo kung gusto mong mag-gym, mapapaakit ka po Kita talaga. ka agad. Opo, kitang-kita po agad. Pero aside from that, sir, ang payo ko kasi, bakit maganda rin sa second floor? Kasi, kung titignan mo kasi yung upa ng first floor dito, mas mahal yung upa ng first floor eh. Tama po. Sa second floor kasi, mas mura yon kasi mas bihira yung uupa rito sa second floor kasi bihirang negosyo yung matutuwa yung kliyente na papanik pa sila para lang pumunta doon sa opisina mo. No po. Di ba? Hindi ka Opo. tulad sa gym eh. Alam mo, pagpanik mo, ano na kaagad yun eh. Warm up mo na kaagad. Opo. So sir, isa pa po yun. gano'n nakatagal yung yung from maliit na gym business hanggang ngayon, gano'n nakatagal yun? Sir, siguro mga 5 years na kami. 5 years na po ako sa ganitong business. Since pandemic, nag-start ako ng pandemic. Actually, sir, parang mga 70 or 80,000 lang ang budget ko noon. So, bakal gym lang po talaga. Alam mo, doon ako hanga eh. Alam mo kung bakit? Kasi, para to doon sa mga bashers ko. Oo. Kasi alam mo, kasi iniisip nila, kailangan ko ng milyon para makapagsimula ng gym business o Hindi po. kung ano mang business. Pero sir, sa totoo lang, kung ganun yung mentality mo na kailangan ko 1 milyon para maging successful sa business o sa gym business, parang hindi ako believe doon kasi kung yung maliit na pera hindi mo kayang palaguin, Opo. bigyan pa kita 1 milyon, hindi mo rin mapapalago yun eh. Di ba? Luging-lugi po. Totoo Malulugi yun, po sir. talaga. Tignan mo yan, yung mindset mo kasi, yun yung nagsaset sa'yo sa ibang tao. Ikaw willing ka magsimula ng 80,000 eh. Opo. Ang importante makapagsimula. Makapagsimula po. Di ba? Ayun po talaga pinaka-importante noon. Kasi kung di ka magsisimula, wala pong mangyayari. Totoo yun. So, kaya nga yung iba kasi, maski naman ako, medyo maayos na yung gym ko Opo. ngayon, di ba? Pero sir, ang importante kasi dyan, magsimula ka dahil wala na bihira yung lumaki sa negosyo na malaki na kaagad siya. Kaya nga sabi ko, hindi naman baka may masagasaan ako, kaya may mga anak mayaman dyan na kahit bigyan mo ng pera,
hindi garantiya yan na magiging successful sa negosyo eh. Totoo po. Kasi yung mindset eh. Kung yung 1,000 nga, hindi mo kayang palaguin, yung 1 milyon pa ba? 1 milyon pa po. Oo. So doon ako believe sir. Kaya alam mo ba, gusto ko rin yung kwento mo kasi para yung doon sa mga nanonood sa atin, hindi lang yung maisip nila na kailangan ko na pala. Biro mo, si Sir Tantan, 80,000 lang yung pinagsimulan, di ba? Pero kita mo naman, ang dami na nung gamit dito sa siksik, liglig, umaakaw Actually na. sir, nung bumili ako ng ganong gamit, puro kalawang pa yun. Pareho tayo. Punas lang ako ng punas doon. Alam mo nga, total na sabi mo yan, no? opo. Ito, di ko kinahiya, no? Nakita ko maayos yung dumbbells mo eh. Alam mo ba, noong nagsimula ako, yung plates ko nandiyan, tapos di-assemble lang. Opo. Ang malupit yung plato ko, walang biro, galing sa junk shop. Kasi, okay po. dito sa may C3 Road, dyan sa Valenzuela, Malabon area na yan, dyan yung baksakan dati ng mga junk shop na galing sa Opo. probinsya. Dyan ako nag-iisa-isa ng mga plates. Ang malupit dyan, yung mga plates ko, sabi mo, puro kalawang, di ba? Ang akin, hindi pare-pareho. May 10 Iba-iba. pounds, ganito kalaki, may 10 pounds, ganun kalaki. Mas malaki. Ganun ako nagsimula, hindi ako nahiya. Basta, yung mga old school kasi na nagbubuhat, pag minsan, wala silang pakialam kung hindi pantay yung Opo. plato nila. Basta importante, 52, kahit magkaibang design, okay sa amin yan Mabuhat lang Di ba? nila. Oo, ganun ako nagsimula. Kaya yun sabi ko sa'yo, yung sasabi mo na nagsimula ka lamang, good yun eh. Kasi, Opo. yung iba kasi gusto malaki na Bongga kaagad agad. eh. Oo. So sir, kunyari, kasi ang ganda yung storya. So nagsimula ka doon sa pagiging gym instructor hanggang ngayon dito sa ikaw na yung gym owner. So, kung ikaw yung magpapayo ngayon doon sa ibang mga nanonood sa atin na gustong magsimula, pero natatakot magsimula ng maliit eh, ano yung maipapayo mo? Huwag kayong matakot. Sa negosyo is sugal talaga. Sugal talaga. Siyempre, kapag nagsimula ka sa negosyo, hands-on, kailangan hands-on ka, tutukan mo, tsaka lakas po ng loob, tsaka lagi niyong actionan pagdating sa negosyo. Ayun lang naman po. Kasi kalimitan, puro nadulas sa pagpaplano eh. Nakakalimutan na yung pag-a-action doon sa mga plano na yun. Opo, totoo po. So, sir, ako naman, ito naman yung may papayo ko sa'yo. So, nakita mo na, nasa 5 taong ka na halos dito sa gym business. So, pag ang negosyo mo, tumagal na ng ganong katagal, ibig sabihin nun, pang matagalan ka na. Kasi, may kasabihan kasi na yung first 5 years sa business, yun yung crucial. Okay? Ngayon na naglampas ka na sa 5 years, ongoing ka na pataas, malaki na yung posibilidad na pang matagalan na to. Opo. Ngayon, sir, ito yung payo ko naman sa'yo. Bilang mas nakakatanda na galing na dyan sa ganyang stage, ang payo ko niyan, sir, next time, it's either mag-branch out ka, magtayo ka ng gym sa ibang lugar, or ililipat mo to. Pero the next time na gagawin mo yon, ang suggestion ko, sir, pwede ka nang bumili ng sarili mong property. Okay? Ito yung how I wish na alam ko na noon, tiro mo to, maikli lang to, hindi mo kailangan unang-una na nasa commercial. Kasi ikaw mismo nagsabi na naging karanasan mo sa residential, may mga tao naman, may mga kapitbahay. Opo, bawal po maingay, Di ba? yung mga ganun po. Pwede ka sa residential uli, sir, bumili ng property. Yung baba, gym. Sa residential to, second floor, sir, pwede mo lagyan ng apartment yun. 2 pintuan, 3 pintuan. Ngayon, pwede kitang turuan, may assist, paano gagawin doon sa pag-utang sa bangko. Kasi ang bangko kasi, kailangan lang nila makita na may cash flow ka, na may negosyo ka dati. Opo. Ito, pakita natin yon. Tapos sir, hindi ka mamumroblema ngayon kasi yung iba kasi iniisip nila pagka umutang ako sa bangko ng property, kailangan meron ka ng existing na property eh. Hindi eh. Maghahanap tayo ng property, tuturuan kita, hanap tayo ng property na yung nagbebenta, willing na ipasok sa bangko. Opo. Ang gagawin kasi nun, sir, pag pumayag na kasi siya, ang mag-uusap kasi niyan, yung bangko na at saka sila. Pag nagkasundo yun, sir, ang gagawin kasi niyan, magbibigay ngayon ng, kung naaprubahan ka na to ng bangko. So, ang gagawin ni bangko, magbibigay siya ng letter of guarantee doon sa seller. Sasabihin niya doon sa seller, babayaran kita, seller, once na mailipat na yung pangalan sa'yo. To cut the long story short, para kang bibili ng brand new na kotse. Di ba pag bumili ka ng brand new na kotse, hindi mo naman kailangan ng ibang kotse na isasanla eh. Opo. Yung kotse na kinuha mo, yun din yung isasanla mo. Ganun din sa home loan. Ang kagandahan kasi nito, sir, sa upa kasi, kahit gaano ka katagal umupa, hindi mapupunta sa itong property.
Pero doon sa sinasabi ko ngayon, kasi yun ang gusto kong ma-share. Kasi imagine mo, ilan taon ka na ngayon? 30 po. Alam mo, kung ako 30 at alam ko na yung nagsimula kasi ako dito sa journey ko no 30 eh. Naging successful naman yung journey ko na yun, kaso kulang yung turo sa akin na di ko alam kung anong gagawin ko sa Ilang pera. taon po kayo nung ano yung success? Yung naano yung success? Siguro, yung sa akin yung success talaga, yung definition ko ng success is yung may pumapasok ng pera, pero alam ko na kung anong gagawin ko sa pera. Kasi alam ko bakit. Umpisa pa lang naman, may mga pumapasok ng pera sa akin eh. Pero napunta sa luho yung yung pera. Kasi tinuruan ako ng mga magulang ko na, magtrabaho ka maigi para makapag-ipon. Hanggang ipon lang, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa ipon ko. Alam mo, walang biro. Bili ako pick-up, bili ako big bike. Kung ano mga maluluho. No, po. Pero mali ako doon. Dapat pala, binili ko doon yung mga bagay nakikita din. Kagaya ng ngayon, nakita mo yung van na nag-deliver dito? Opo. Ano yun? Inutak ko sa bako pero nagbabayad doon yung mga deliveries namin na dinideliveran namin, di ba? So kumikita hindi siya. na po nanggagaling sa bulista nyo. Tama ka. So, ganito yung sinasabi ko sa iyo ngayon. Kung uutang ka ngayon ng property, tapos lalagyan mo ng gym sa baba, apartment sa taas, yung utang mo sa bangko, hindi kayo magagaling sa iyo. Kasi dito, umuupa ka, galing rin sa negosyo mo. Ganun din yun. Babayad ka ron, pero ang babayad sa iyo yung negosyo mo. Pero doon, may kita pa rin na napupunta sa'yo. Bakit? Kasi pwedeng ikaw yung nagbabantay doon sa gym. Eh yung kita ng apartment sa taas, pwedeng sa'yo rin napupunta yun. Kasi baka mamaya sapat na yung kita ng gym para pambayad ng utang eh. Opo. Eh isipin mo, kung 30 ka ngayon, and 5 years nagawa mo na, kasi ako 5 years ko nabayaran yung ko eh. Opo. Yung utang ko. Isipin mo, every 5 years, utang ka ng utang ngayon para kumuha ng property. Ilang property sa makukuha mo bago ka magsikwenta? Di ba? Ang mangyayari nun, kaya sabi ko baka 40 pa lang, 45, retired ka na. Kasi bakit? Pero doon sa gym business mo, may mga paupangan ka sa taas eh. Opo. Di ba? Ang maganda doon, hindi ikaw yung naglabas ng pera noon. Kumbaga, yung tenant sa taas at saka yung business mo sa baba, yun ang nagbabayad. Kaya yun, sir, yung Kaya sabi ko nga, sa totoo lang, hindi ako nagde-deliver ng gym equipment. Opo. Alam mo kung bakit? Ang binideliver ko gym business, yung idea ko, yung values, yung sinishare ko sa inyo na, hindi lang, kasi equipment, lahat naman, marami ka mabibilan yan eh. Pero ilan yung makikita mo na nagbibigay ng mga tips kung paano gagawin doon sa gym business. So sir, anyway, hindi ko na patatagalin yung oras nyo. Maraming salamat. So, ako hopefully, hindi ito yung katapusan. Alam mo kung bakit? Kasi sa totoo lang, yung pag-deliver namin ng equipment, ito yung simula talaga ng relationship namin sa kliyente kasi na-assist namin yung kliyente hanggang sa pwede na silang bitawan na mag-operate na sarili ng business. Salamat sir. Opo, sir. Tuloy-tuloy na to, sir. Sana nga Looking sir. forward ako sa mga branches. Sige po sir. Ako po si RP, si Sir Tantan. Thank you po. Gandang araw po.